Sa makulay ngunit mahigpit na kaharian ng Joseon. Walang ibang pangalan ng mas kinatatakutan at iginagalang kundi si Prinsipe Hyun. Bata pa lamang siya nang matutunan niyang itago ang tunay niyang damdamin. Sa loob ng palasyo, bawal ang kahinaan. Kailangang maging matatag, malamig at laging handang mamuno. Dahil doon lumaki siyang malayo sa mga tao. Tahimik, misteryoso at tila walang pusong kayang magmahal. Tuwing gabi, madalas siyang nakatanaw lamang sa labas ng palasyo habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng malalayong kabahayan. Habang ang buong kaharian ay natutulog ng payapa, siya na may bihag ng sariling lungkot. Hanggang isang araw, sa lihim niyang paglabas ng palasyo na nakasuot lamang ng simpleng damit upang makalayo sa bigat ng kanyang pangalan, napadpad siya sa isang maliit na nayon sa tabing bundok. At doon niya nakita si Hana. Isang simpleng dalaga na may maamong mukha at matang puno ng buhay. Nakasuot ito ng payak na damit habang abalang tumutulong sa mga matatanda sa nayon. Ngunit ang pinakaunang bumihag kay Hyun ay hindi ang kagandahan nito, kundi ang ngiti niya. Isang ngiting hindi plastik, hindi takot, hindi nagpapanggap. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may isang taong tumingin sa kanya bilang ordinaryong lalaki at hindi bilang prinsipe. Mula noon palihim na niya itong hinahanap. Palihim siyang lumalabas ng palasyo, sa tabing ilog, sa pamilihan, at sa makikitid na daang tinatahak ng karaniwang tao, hanggang sa maging pamilyar sa kanya ang bawat galaw ng dalaga. At habang lumilipas ang mga araw, hindi na niya maikaila ang sarili. Nahuhulog na siya, ngunit sa loob ng palasyo may matang nagmamasid, ang hari. Isang haring mahigpit, malamig at walang patawad sa anumang sumisira sa dangal ng maharlikang pamilya. Isang araw, kumalat ang bulong-bulungan. Ang prinsipe ay may madalas na nakikitang isang ordinaryong babae at doon nagsimulang gumalaw ang kapalaran. Hindi nagtagal, isang utos ang bumaba mula sa trono. May paparusahan sa harap ng malawak na looban sa labas ng palasyo, kung saan tinitipon ng mga tao upang saksihan ang hatol ng hari. Nang marinig ito ni Hyun, hindi niya alam kung bakit bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit nang marating niya ang lugar, biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Sa gitna ng mga kawal ng palasyo at mga tagapagbantay ay isang babaeng nakaluhod, nakatali ang mga kamay, marumi at pagod. Dahan-dahan nitong iniangat ang ulo at doon niya siya nakilala, ang babaeng minahal niya. Nanlamig si Hyun. Isa, dalawa. At sa gitna ng lahat, humarang siya sa pagitan ng hari at ng babae. Pagkatapos lumuhod siya sa harap ng buong kaharian, hindi bilang prinsipe, hindi bilang tagapagmana ng trono, kundi bilang isang lalaking handang mawalan ng lahat. Pakawalan siya, ang tanging pakiusap ng kanyang boses. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa paligid. Tinitigan ng hari ang kanyang anak, mahaba, mabigat. At sa unang pagkakataon nakita niya sa mga mata nito ang bagay na hindi niya kailanman kayang utusan o pigilan. Pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi sumusunod sa batas ng kaharian. Isang pag-ibig na handang sumira ng trono. Dahan-dahang ibinaba ng hari ang kanyang kamay. Isang utos ang binitiwan, palayain. Unti-unting inalis ang tali sa kamay ng babae. At sa sandaling iyon tumakbo si Hyun. Niyakap niya ito ng mahigpit, parang takot na baka mawala ito sa isang kisap mata. Tahimik ang buong kaharian habang pinagmamasdan sila. At sa gitna ng katahimikang iyon, nagsimulang gumuho ang dating malamig na mundo ng palasyo. Dahil sa isang babaeng minsang pinarusahan ng hari at minahal ng prinsipe.